Lilian and visit visas for our relatives who want to come to New Zealand. We also ask you, Lord, to open the heavens and give Brother Rito Acuna, Brother G.R. Agudelo, and Sister Nida Cayubit another chance to return to and work in New Zealand. Praying for approval of permanent resident visa and citizenship for all kapatiran and residency pathway for Brother Lope, Brother Gister, Brother Armando, Brother Dixon, Brother Rodel, KCM, and Afro Brothers, and all kapatiran currently on work visa. Bless the company we work for, bless us for more projects, bless our job, working hours so that we will have more time to serve Yahweh and the Gawai. Praying for NCQA and Teaching Council approval for Sister Lisel Linguis and Sister Lauren Placencia. Grant and bless a smooth and safe journey to all who are traveling. Special prayer for the successful passport issuance for Nanay Maribel Umali. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Your kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespass against us. And give us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Holy Mary, Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead all souls to heaven, especially those who most need thy mercy. Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Let's solve the history. The following reports leave up to you the following intentions. For the good health, guidance, and protection of Pope Francis, Cardinal Tagle, Brother Mike Velarde, our servant leader, all the clergy, missionaries, and preachers who are spreading the good news. Revive all who are experiencing spiritual dryness and heal those who have been hurt.
strengthen the weak, and enlighten those who are confused. We entrust to you everyone who needs to make major decisions in their life. That you take the lead and infuse the light and guidance of your Holy Spirit. We pray for wisdom, anointing, strength, and divine guidance for the leaders of your vineyard here in New Zealand. Sister Sonia, Sister Beth, Brother KR in Auckland, Sister Josie and Sister Vanji in Mayfield, Sister Jane and Sister Sharon in Hamilton, and our preachers whom you have called to proclaim your word boldly and mightily. Brother Chris, Brother Dennis, Brother Aris, Brother Ray, Brother Rani, Brother Arma, Brother Chris Ryan, Brother Noriel, Brother Armando, and training preachers, Brother Aaron and Brother Ray, as well as our ministry leaders, Brother Aris, Sister Elaine, Sister Lani, Brother Ray, Sis Dine, Sis Aya, Sis Claire, and Sis Rachel Mullins. Help us to serve humbly, joyfully, full-hearted, and be strong amid trials and temptation. Send dedicated musicians to Hamilton Cell Group who will be committed to the Gawai. We thank you for forming a new outreach group in Lawrenceville, Matamata, and we pray you bless all the souls there belong to hear your word. Special prayer for all the Filipino priests in New Zealand, that they will be shielded from attacks of the enemy and be strong against temptation and trials. Bless our parish priest, Father Austin, and St. Mark's Parish for continued support to the El Shaddai community. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and in the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and in the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead all souls to heaven, especially those who most need of thy mercy. Ave, Ave,
Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. The fourth sorrowful mystery, bearing of the cross. We pray for love, fidelity, and strengthening of the families. Safeguard the sanctity of marriage and help all couples who are going through challenges in their marriage, as well as parent children relationships that are going through conflict. Bless our children that they may grow up to be humble, kind, and God-fearing, and be blessed with divine knowledge and wisdom in their studies and more. Grant our families and loved ones in the Philippines good health and protection, praying for healthy pregnancy and safety delivery of Sis Kaleli, Sis Bay, Sis Claire Gasinal, Sis Maricel, Marisville, and Sis Joan Garcia, and the normal and healthy condition of their babies. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and in the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and in the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and in the hour of our death. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and in the hour of our death. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and in the hour of our death. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and in the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and in the hour of our death. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and in the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and in the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and in the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now and ever shall be, world without end. Lord Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead those souls to heaven, especially those who most need their mercy. Ave The
fifth sorrowful mystery is the crucifixion and death of our Lord Jesus Christ. We pray for Mantua family and all their prayer intentions. Grant them abundance in faith, hope, love, good health, material provisions, and blessings to their home here in Auckland. And bless everyone who goes in and out of the doors. May you use their home for your. We claim an abundant life for all Kapatiran, filled with good health, healing, spiritual blessings, divine provision, and overflowing peace of mind and heart. Help us to be more prayerful, to be more merciful and kind to our neighbors, and to be more diligent and committed service in your gawain. Grant us the grace to be strong and steadfast in our faith, be filled with hope despite the challenges that we face in life, and be focused on you, Lord, who has promised that you will not leave nor forsake us, that you will always be with us no matter what. Special prayers for the end of war and restoration of peace in Israel, Iran, Ukraine, and the whole world. We also lift the intentions of all our brothers and sisters who are celebrating their birthdays and wedding anniversaries in the month of February, especially Sis Shine Torcelo, who's celebrating her birthday today. We claim, Yahweh, that the housing laws in New Zealand will change in our favor. Property prices and interest rates will drop, house purchase will be simplified and affordable, and all the Kapatiran will be able to purchase our own houses. We pray for the eternal repose of the soul of Sharon Magat, Lydia Francisco, and the souls of our departed loved ones and the souls in purgatory. Let us now pray in silence to pray for our personal intentions. We claim victory for all our prayer requests in Jesus' most powerful name. Amen. Our Father, who art in heaven, holy be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you.
Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, And lead all souls to heaven, especially those who most need of thy mercy. Ave Maria, Ave, Ave Maria. Hail, Holy Queen, Mother of Mercy. Hail our life, our sweetness, and our hope. To you we cry, poor banished children of Eve. To you we send up our sighs, mourning and weeping in this valley of tears. Turn then, O most gracious Advocate, your eyes of mercy towards us, and after this our exile, show unto us the blessed fruit of your womb, Jesus. O clement, O loving, O sweet Virgin Mary. Pray for us, O Holy Mary, Mother of God. That we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. O God, His only begotten Son, By his life, death, and resurrection, has purchased for us the rewards of eternal life. Grant, we beseech thee, that by meditating upon these mysteries of the most holy rosary of the Blessed Virgin Mary, we may imitate what they contain and obtain what they promise, through the same Christ our Lord. Amen. May the divine assistance remain always with us. Amen. May the souls of the faithful departed, through the mercy of God, rest in peace. Amen. May the blessing of the Almighty God, the Father, the Son, and the Holy Spirit descend upon us and remain always with us. Amen. The Memorare. Remember, O most gracious Virgin Mary, that never was it known that anyone who fled to your protection, implored your help, or sought your intercession was left unaided. Inspired with this confidence, I fly unto you, O Virgin of Virgins, my Mother. To you I come, before you I stand, sinful and sorrowful. O Mother of the Word incarnate, despise not my petitions, but in your mercy, hear and answer me. Amen. Queen of the Most Holy Rosary. Keep our family, Queen of the Most Holy Rosary. save our family, Queen of the Most Holy Rosary. bless our family. Sige po, bago po natin isahan ang ating pag-aaral ng salita ng Diyos, tayo po ay manalangin sa ngalan ng Ama, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Pagkakilang Diyos, Ama, na makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon, ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Panginoon, nandito po muli kami sa inyong harapan. Nagpupuri, nagpapasalamat sa inyo, Panginoon, sa panibagong araw, panibagong buhay na ipinagkakaloob ninyo sa amin araw-araw. Panginoon, nandito po kami sa inyong harapan upang pag-aralan po muli ang inyong banal na salita, Panginoon. Gabayan niyo po ang bawat isa, Panginoon, sa pag-aaral at pagninilay ng salita ng Diyos, Panginoon. Panginoon, patuloy niyo pong i-bless, Panginoon. Ako po, Panginoon, na first time na magpapacilitate, Panginoon, bigyan niyo po ako, Panginoon, ng knowledge and wisdom, at lakas ng loob, Panginoon, na maipahayag ang salita niyo, Panginoon. Panginoon, lalong-lalo na po, Panginoon, ang mag-a-anchor preacher, Panginoon, na si Brother Chris Ryan, Panginoon. Anoint him, Lord. Pahayagan niyo po siya, Panginoon, ng inyong banal na salita, Panginoon. Bigyan ng katalinuhan at mightily and worthy, Panginoon, sa inyong presensya, Panginoon. At maraming salamat din po, Panginoon, sa nagbukas ng pinto, Panginoon, sa Mantua family, Lord God. Bless niyo po sila, Panginoon, at sa kanilang mga trabaho at itong bahay na ito, Panginoon. Patuloy niyo pong i-bless ang bawat isa. Kami nagsasama-sami, Panginoon, na kami magpupurit, magpapasalamat sa inyo. Isa, dalawa man o sa tatlo, Panginoon, na nagkakatipon sa inyong harapan, Panginoon, nandito kami, Panginoon.
upang magpuri at magpasalamat, Panginoon. Ito po ay dinadalangin ko sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, na aming tagapagligtas at kasama ng Espiritong Banal. Amen. And Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. At awitin po natin ng Salmo 91, ang pagtitiwala sa Diyos. Siyang narangan ng pag-ugok ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, buong katahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y niligtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuhan niya sa lilig ng kanyang pangalay na pakwa. Sa kanina niya ay magtitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawin bigla ang paglusog pagsapit ng araw. Minsan pa mang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaang mag-araw kung dumating. At kahit na mamuwala sa iyong harapan at sa libong tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natiyak mo di ka maano. Ika'y nagmamasina sa manunood iyong mga kasdan. Iyong masasama ay nakikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang, at ang pinili mo mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo amutin ika'y makahamak at walang daratay. Kahit anong uri ng mga paghihirap sa iyong tahanan. Susugurin niya ang maraming anghel silang susubaybay. Kahit saan dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay katayukat silang magtataas, nang hindi masaktan ng mga pamo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na magsik, di ka maano sa mga serpiente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking nililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang tao ako'y kikilandin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kumailagin sa sakluluhan. Aking nililigtas na ng bawat isa ay pararalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay, at makatitiyak na ang tatamuin nila ay kaligtasan. Maaaring pili ko ang langit at hindi ko matakamulan. Maaaring magpadala ako ng mga balang upang salitain ang lupain ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ng salot. Ngunit sa sandaling ng bayan ito na aking pinili, ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Dirimin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganahan. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos! Ating Panginoon. Amen. Blessed evening po. Yun nga po, first time, kinakabahan, pero kasama po natin ang Diyos. Amen. Yun po, bago po natin simulan ng lahat, blessed evening po sa lahat sa inyo dyan, sa online. Kay Sister Rebecca po from Israel, hello po sa inyo dyan. Kay Sister Rosana po, hello. Then, hello. Hello po. Good morning. Morning po sa inyo dyan. Ay, dito, good morning. Ako. Kay Brother Lope, hello po bro. Mga taga-Napier po, hello po kay Sis Josie. Hello po. Sis Banji po, hello po sa inyo dyan. Sa Hamilton po, Barba family po, hello po. At Inusillas family po, hello po. Tsaka kay Brother Armando Midel po, hello po sa inyo dyan. At sa Oakland chapter po. Amen. Tayo po magsitayo at isahin natin ang ating salita.
Basahin po natin ang ating gospel ngayong gabing ito kuhanin po natin sa Marcos 9, verse 30 to hanggang 37. Ito po ang nasasabi. Umalis sila roon at nagdaan ng Galilea. Ayaw ni Jesus na malaman ito ng mga tao sapagkat tinuturuan niya ang kanyang mga alagad. Sinabi niya, ang anak ng tao ay ipagkakanuno at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. Hindi nila naunawaan ang sinabi niya, ngunit natatakot naman silang magtanong sa kanya. At dumating sila sa Capernaum. Nang sila'y nasa bahay na, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, ano bang pinagtatalunan ninyo sa daan? Hindi sila kumibo sapagkat pinagtatalunan nila kung sino sa kanila ang pinakadakila. Naupo si Jesus at tinawag ang 12 at sinabi, ang sinumang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat. Tinawag niya ang isang maliit na bata at pinatayo sa harapan nila. Pagkatapos kinalong niya ito at sinabi, ang sino mang tumanggap sa isang maliit na batang tulad nito, alang-alang sa akin, ay tumatanggap sa akin. At sino mang tumatanggap sa akin, hindi ako ang kanyang tinatanggap, kundi ang nagsugo sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Lord to God po. Bago po natin simulan ng lahat, pwede pong kantahan po muna kayo. Amen. Yung favorite ko po yan. Wow! Yung iba yung ano po ng puso ko po dun eh. Okay po. You are my Savior, my only Savior. You make me sinless, my perfect Lord. Though I'm not worthy, yet you love me. Jesus came to save you and me. You are my Savior, my only Savior. You make me sing, my perfect Lord. Though I'm not worthy, and yet you love me. Jesus came to save you and me. Jesus came to save you and me. Jesus died and risen for us. Amen! Pwede na sa mga. Testing lang po yun ha. Talaga. Wala pong lahing singer kami. Mabis naman po. Ayan po. Blessed evening po sa lahat. Ako nga po pala si Brother Ero ng isang bagong tagsunod ng ating Panginoong Jesucristo. Bilang panguna po, maraming salamat po sa Panginoon dahil nandito po ako sa inyong harapan. Lakas loob na umaharap sa inyo na maihayag din ang kanyang mabuting balita. Ngayon nga po, balik na po tayo sa ating gospel. Tatawag na po ako kagad ng mamaya na po. Mamaya na po, Sir Pabo. Gusto ko na. Ayos. Yun po, si Brother Ryan po. That's it. Blessed evening po sa lahat, mga kapatid. Isang mapagpala po muli sa ating lahat. Ito po,
Muli po tayong napilyo para mag-share. Bali nung isang araw po ako sinabihan ni Brother Aaron. Kaya paglilikuhan konti. Bali ang napili ko po yung sa Marcos 9:35, yung naupo po si Jesus. Pinawag ang 12, sinabi, ang sinumang nagnanais maging una dapat maging huli sa lahat at naging lingkod ng lahat. Sa gospel po ngayon, kahulugan ng kadakilaan sa kaharian ng Diyos. Sa mundo, ang pagiging una kadalasang nangangahulugan, may kapangyarihan, posisyon, at kasikatan po. Ngunit sa paningin po ng Diyos, ang tunay na dakila ay hindi nag-ahari, kundi ang naglilingkod. Sabi po ni Jesus sa kanyang mga alagad na baguhin ang kanilang pananaw. Yung sino mang nagnanais maging una, dapat maging huli sa lahat, naging lingkod ng lahat. Ibig sabihin po, ang isang tunay na pinuno ang namumuno sa pananampalataya ay hindi naghahangad ng personal na kapakinabangan, kundi inuuna po ang kapakanan ng iba. Paano po natin may apply sa buhay ito pong aking napiling gospel o yung talata? Meron po akong una po yung pagkumbabang puso. Dapat po nating iwasan ng siyempre yung kayabangan po at ang pagnanais na mas mataas kaysa sa iba. Pangalawa po, paglilingkod sa kapwa. Ang pagiging tunay na dakila po ay hindi susukat sa ating posisyon sa buhay, kundi sa ating kakayang maglingkod na may pagmamahal. Amen. At pangatlo po, siyempre po yung pagsunod po sa ating Diyos. Si Jesus po mismo ang halimbawa ng ganitong uri ng kadakilaan. Siya po yung nagpakumbaba, naglingkod at nag-alay po ng buhay po para sa ating lahat. Ayun lang po at maraming salamat. Amen! Ito, Brother Bayan, napakagandang pag-mensahe ng ating kapatid nito, kapatid, pagpapakumbaba. Yun po ang kailangan natin gawin bilang tunay na Kristiyano, ang maging mapagpakumbaba sa lahat ng bagay, sa ating kapwa, sa lahat ng aspeto ng ating mga buhay. Yun po, sunod po, baka meron po dyan gusto mag-share sa ating sa Zoom. Unmute na lang po. Sige po. Wala po. Sige po, kung sino po ang napag-prefer sa ating mga preacher po. Brother Davis. Brother Noriel po. Ako muna po kauubusan. Marami-rami magsasalita eh. Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Yung ating gospel po ay, kung mapapansin niyo po, yung nakaraang po ay, yung yung 12 po ay nagtatalo-talo din. Yung ating sinundang gospel, talo po sila. Bakit hindi nila daw mapalayas yung masamang espiritu dun sa bata? Yung bakit daw po hindi mapalayas. Nagtatalo-talo rin sila dito. Tapos ngayon pong ating gabing ito, nagtatalo-talo pa rin sila kung sino naman yung pinakadakila. Bilang sa naglilingkod po sa atin na bilang naglilingkod tayo sa ating Panginoong Jesucristo, dapat tayo po ay hindi dapat nagtatalo-talo kung sino ba yung pinakamagaling sa atin, kung sino ba yung mahusay sa atin, na kung sino ba yung mas marunong sa atin. Dapat sa naglilingkod po ay dapat po tayo ay pantay-pantay at nagtutulungan po. Kasi sabi nga po ni Panginoong Jesucristo, yung kung paano mapalayas yung masamang espiritu is sa pamamagitan ng panalangin. Kaya po, kailangan po talaga tayo bilang lingkod po ng ating Panginoong Jesucristo ay tayo po ay magkaisa po tayo at nagtutulungan po tayo para lalo po tayong maging dakila sa ating Panginoong Jesucristo. Mayroon po ako sulat po dito na paano ba maging dakila.
paano po maging dakila sa mata ng ating Panginoong Jesucristo. Nilagay ko po dito, number 1 po ay mababang kalooban. Dapat laging mababa ang kalooban ng lingkod ng ating Panginoong Jesucristo. Dapat po, ang number 2 po, dapat ay masunurin ang anak ni Yahweh El Shaddai. Laging sumusunod at madaling magpatawad. Yan po ang ng ating Panginoong Jesucristo, yung para maging dakila, lagi tayong madaling magpatawad. Katulad nga po nung yung gospel po na kung paano pinatawad ng Panginoon yung mga humagupit sa kanya. Yun po ang saraming latay na natamo niya, mga na pananakit sa kanya, pero napatawad pa rin niya bago siya ipinako sa krus. Tapos po dito at number 4 po, at naglilingkod ng hindi nag-aantay ng kapalit. Yun po ang sa number 4 ko po, dapat po pag tayo naglingkod, hindi tayo naghihintay ng kapalit. Ang Diyos na po ang bahala sa ating mga ginagawa. Amen po. Amen. Bakit na ni Brother Noriel, yung tinapos sa krus ng Kalbaryo ng ating Panginoong Jesus. Ang sabi niya po doon ni Tetelestai, it is finished. Na linis na po ang ating mga kasalanan, past and present na po yun. Kaya patuloy lang po tayo maglingkod sa Kanya. Sunod po, si Brother Jun Breva po. Blessed evening, bro. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Hindi ko po matanggihan si Brother Aaron. Siyempre, di rin po natin tatanggihan ang pag-share po ng gospel po ngayon. Kasihan po nawa ako ng Diyos. Okay po. Para sa akin po, yung gospel po ngayon, doon po ako nadala nung tinawag ng ating Panginoon ng isang bata. So, doon ko po na reflection ko po, napaka makapangyarihan ng isang bata sa mata ng Diyos. Ano ba ang kapangyarihan ng isang bata na nabanggit po sa ating gospel? Ang isang bata ay simple. Walang lahat ng sinasabi sa kanya ng kanyang magulang, sinusunod niya. Ang tinutukoy kong bata yung mga tumatakbo-takbo sa simbahan, yung mga bata na yon. Pag sinabing stop, titigil sila. Pag wala na naman, tatakbo na naman. Parang ganoon tayo. So, para sa akin, yung reflection, yung simpleng bata, nire-represent niya po yung mga simpleng tao na nakapalibot sa buhay natin. Minsan, naisip ko po, siguro sa dating buhay po namin, pumasok po sa akin ito na kapag hindi na po ba tayo na-move o hindi na po tayo nakikinig sa mga sinasabi ng isang simpleng tao, yun po ay parang mataas na yung pagtingin natin sa sarili natin. Sa realidad ng buhay, kapag hindi tayo o hindi mo na kayang pakinggan ang mga tao na mahirap o nasa simpleng buhay, maybe something's wrong with us. Yan po yung naano ko. So kapag hindi tayo o hindi na natin ma-appreciate ang mga simpleng bagay o simpleng mga kaligayahan o simpleng mga biyaya ng ating Panginoon, there is a big something wrong with us. So masyado na tayong mataas. Yun po yung sign na hindi tayo nakaayon dito po sa gospel na ito. So hindi na tayo dakila sa paningin ng Panginoon. Kaya hindi na natin nakikita ang mga dakilang bagay. Yung mga dakilang bagay na napakasimple lang, yung mga maliit na bagay na binibigay niya sa atin.
Kagaya po ng nagigising pa tayo sa bawat umaga, na binibigyan tayo ng tsansa para mabuhay. Yun po yung nasabi dito ng mga maliit na bagay na na-appreciate ng bata. Pero tayo, mas mataas yung hinahangad natin doon at hindi natin minsan na-appreciate at pinapagpasalamat. Kaya, ang lesson po ng gospel po ngayon, tayo po ay mas maging, hindi po magpakumbaba, mas maging magpakumbaba pa po tayo nang mas maramdaman po natin ang lahat po ng biyaya ng ating Panginoon, maliit man o malaking bagay. Yun lamang po mga kapatid. Maraming salamat. Brother John, yun nga po, napakagandang message ng ating kapatid ko, no? Na huwag tayong magiging mataas. Huwag tayong magiging mapagmataas sa kahit anong bagay. Dahil ang lahat ng ito ay biyaya grace sa Panginoong Hesus lamang. Pilitin natin magpakumbaba. Ang pagpapakumbaba sa ating puso ay yung lagi ang ating itatak sa ating isip. Sunod po, baka meron po dyan. Brother Aris po. Amen. Amen. Purihin po natin ang Diyos na buhay. Pagpapalang gabi po mga kapatid. Nung binasa ko po yung gospel mga kapatid, nag-reflect po sa akin yung maliit na bata. At nung pagbasa ko sa mga maliliit na bata na yon, pumasok naman yung sinabi ng ating Panginoon Jesucristo na kung ikaw ay mayroong maliit na butil na mustasa ng pananampalataya sa Diyos, maililipat mo yung bundok. Paano po ba kumilos sa buhay ko yung maliit na mustasa na yon, maliit na mustasa ng pananampalataya. Nung si Brother Aris po ay talaga nasa kalagitnaan ng kasalanan, paggawa ng kasalanan, bagamat gumagawa man po ng kasalanan si Brother Aris, hindi pa mawala sa puso ko yung maliit na pagkilala ko sa ating Panginoong Jesucristo. Ganon din po sa ating mga kapatid, kahit na po tayo ay siguro nakakagawa ng kasalanan, kundi naman tayo nakakalimot at nakikilala pa rin natin yung ating Panginoong Jesucristo. Yung maliit na pananampalataya na yun, pag tayo tinawag ng ating Panginoong Jesucristo, yun po yung mag-i-spark para yung pananampalataya natin ay lumakas at maglagablar. Amen. Yun po ang wag mawawala sa atin yung maliit na pananampalataya. Dahil pag yun po ang nawala, maliit na pananampalataya, ang pag-asa na makilala natin ang ating Panginoong Jesucristo ay mawawala rin po. Yun lang po mga kapatid, maliit na pananampalataya, lalakit yan. Amen. Yun lang po. Salamat sa Diyos. Si Brother Aris, maliit na pananampalataya, pag tayo nagpatuloy sa presensya ng ating Panginoong Jesus, ito'y lalago at lalaki at ma-share din natin ang kapahayagan sa ating mga kapwa. Maraming salamat po, Brother Aris. Sunod naman po, dito po sa studio, sino po gusto mag-share? Brother Armando po, Garcia. Isa pong mapagpalang gabi sa ating lahat at mabiyaya po. Ito pong gospel na ito talaga pong paalaala naman sa ating mga lingkod. Para po sa akin yung verse kung po ako sa verse 31, sapagkat tinuturuan niya ang kanyang mga alagad, sinabi niya ang anak ng tao ay pagkakanulo at papatay, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. So, nung akin pong itong pagnilayan ay kung ako'y nasa salumang buhay, patay po yung aking pananampalataya. So, nung ang ating Panginoong Jesucristo ay mapako sa cross, kumbaga natubos na yung aking mga kasalanan. At ngayon po na nung mapakinig po yung mabuting balita ng ating Panginoon para pong nabuhay yung aking patay na pananampalataya. Na ika nga po dapat nga po dito na nung ako po ay maturuan at marinig yung mabuting balita na ang ating Panginoon. Sa pagtagal po ng panahon, yung pong aking buhay ay naging maayos,
kumbaga napigilan ko po yung di po pa kung tayo ay nabago na ni Lord, may bagong buhay na tayo. Opo. At ngayon, iniisip po natin ay yung kalooban ng ating Diyos. Sabi nga, unahin po natin yung ating Panginoon Diyos. Susunod na po yung mga biyaya na gusto natin sa buhay. Siya po ang magbibigay nun. Kumbaga, sabi nga po doon sa yung Matthew 6 verse 33, yun po ang dito. Sabi nga po, sulat dito na po, Matthew 6. Ito po. 33. Ngunit pag sumikatan ninyo ng higit sa lahat ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. So kung tayo po ay patuloy na makikinig at makikinig ng kanyang mga salita, tayo po isusunod niya sa kanyang kalooban. Ibibigay po niya sa atin yung ating mga hinihingi natin sa buhay, yung ating mga pangangailangan. So dito po sa mundong ibabaw, napakalaki po ng offer ng mundo, yung sahod, kung ano-ano po. Pero kung tayo naman po ay malalayo sa gawain, so para po sa akin ay ang uunahin ko pa rin po talaga ay ang pipiliin ko yung pagsunod sa kalooban ng ating Diyos. Yun lamang po at magandang gabi. Salamat po, Brother Arman. Napakagandang bless na bless na napakinggan natin sa ating kapatid. Yun nga po, sundin natin ang kalooban ng Diyos, huwag ang ating kalooban. Dahil ang kalooban ng Diyos ay laging sa tama at sa ikakaganda ng ating buhay. Po, maraming salamat po ulit, Brother Arman. Sino po gusto ulit sa studio po? Brother Chris po. Galing mo Lord, purihin natin ang Diyos. Amen. Praise the Lord. Sino naka-experience ng sa driving nabangga? Yung pag-atras, di ba? Bakit kaya tayo nababangga? Yung tinatawag na blind spot na. Di ba? Tulog. May mga pagkakataon po kasi na hindi po siya tanaw ng angle ng rear mirror tsaka side mirror. So, the only thing na kailangan mag-extra effort tayo para makita natin yung mga blind spot. Pero, dumarating pa rin sa buhay natin na minsan nababangga tayo dahil hindi tayo nag-effort. Which is, bakit sinunod ni Brother Cristo? Itong talatang ito ay tumutukoy sa blind spot ng mga disipulo. Yung pagkabulag nila sa katotohanan. Bakit po nasabi yan? Dahil ang pinag-uusapan po, ang ipinahal po ng ating Panginoon Cristo dito, which is about His death and resurrection. Yung kanyang pagkamatay. Ngunit, ang mga disipulo, ang pinag-uusapan nila is sino ang dakila? Grabe, ganun tayo Minsan, sa pagsunod natin, na may blind spot din po tayo na dapat merong magsabi sa atin, sa harapan natin, na minsan may pagkakamali tayo, Brother Chris, may pagkakamali ka, may pagkukulang ka. Na bilang tayong magkakapatid sa pananampalataya, dapat open heart tayong nagsasabihan at tinatanggap natin yung pagkukulang ng bawat isa. Na kung saan, kung titignan nyo po yung preceding verses after this verse, na yung 38 to 41 ba yun, inawat din ng mga disipulo yung nagpapahayag na hindi nila kasama. Sabi na, Panginoon, meron kami nakitang nagpapahayag na wala naman sa atin. So, dalawa yung blind spot dito na ginawa ng mga disipulo. Sabi ni Kristo doon, kung kaisa natin siya, ay kung pinapahayag nila yung katulad ng pinapahayag nyo about sa Diyos, kasama natin sila. Diba? So yung blind spot po ng mga disipulo nito is dalawang bagay. They desire to be the best. Yan po yung gusto natin lagi sa buhay. Tayo yung number one sa lahat ng aspeto. Number one tayo sa trabaho. Number one tayo sa pamilya. Number one tayo sa tropa. At
minsan sa paglilingkod na gusto natin yung the best, tayo yung nasa taas. Ngunit, yun nga, tulad ng mga na-share ng mga ating kapatid na sa paglilingkod po sa Diyos ay, sabi nga ni Brother Ryan na ang ganda ng sinabi niya na bago tayo mag-isip ng ating pangsarili, ay tignan muna natin yung kapakanan ng iba. Amen. Ang pangalawa po rin sinasabing, they desire to be the only one. Sila lang yung exclusivity na gusto nila exclusive lang. Yung about possessive sila eh. Lord, kami yung sumusunod sa iyo, kami lang may karapatan. Ngunit ang grasya ng Diyos ay open po sa lahat. Open po sa lahat ng tumatawag sa Kanya. Mapit sa pananampalataya, alam ko na share na to. Kuna sa inyo. Ang blind spot po ay nasa harap lang natin, hindi natin makita. Kaya kailangan po natin ng ating pananampalataya sa Diyos, yung pagtawag sa Banal na Espiritu, at pakikinig at sa buhay ng Kanyang mga salita. Alam niyo ang blind spot? Nandyan sa palikmata niyo. Kahit anong titig niyo sa palikmata niyo, hindi niyo makikita. Nasa harap na po natin, kailangan may mag-point sa atin na meron tayong dumi sa ating mga mata. Amen. Napakagandang share. Blind spot. Kailangan nating hindi tayo maging blind spot sa ating pananampalataya. Diretso lang, focus lang sa ating pananampalataya. Dahil kasama natin ang Diyos sa lahat ng ating kinabubuhay. Sunod po, si Brother Oliver po, wala nandiyan po ba? Parang bote, sinabi ba? Wala. Parang wala. Wala. Sige po, babasa po muna ako ng isang verse na Philippians 3:12 po. Ay po ito kay Apostol Paul. Hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito, hindi rin sa ako'y ganap na. Ngunit sinikap kong maisakatuparan ang layunin ni Kristo Jesus nang tawagin niya ako. Dito po nakita ko po sa pahayag ni Apostol Paul na hindi tinawag siya ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi po siya nagmataas o na nagmataas na pinili niyang magpakumbaba sa lahat ng bagay. Kasi kung tutusin, kung ako, pinili ako ng Panginoon, eh sabi ko, ibang talagang magmamataas ako. Siyempre, pinili ako eh. Pero hindi po ganoon. Kasi kung uunawain po natin ang ating gospel, kailangan always go back to the scripture po para mas maunawaan natin yung gustong ipahayag sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Always na tayo yung magpakumbaba sa lahat ng bagay. At lagi nating iisipin na wala tayong magagawa dito sa mundo ito kundi dahil lang sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. Yun lamang po. Maraming salamat po. Brother Dennis po. Attendance pa to. Parang Maga po. Amen po rin po ang Panginoon. Glory to God. Praise the Lord. Salamat sa Diyos. Ano po? Kukuhanin ko po yung aking napagbilayan dito po sapagkat sa 31, tinuruan niya ang kanyang mga alagad, sinabi niya, ang anak ng tao ay pagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. Ito na po yung sabi ni Brother Chris, ano po yung resurrection. At ito po mga kapatid is buhay po ang pinagpalit para lang po sa ating kaligtasan. Ito po yung sinasabi na palit buhay or sagip buhay. Ano po? Nagpakamatay ang ating Panginoon para tayo po ay mabuhay. Parang ganito po kasi mga kapatid, halimbawa po may isang barko, lumubog, ngunit iisa yung life jacket. Tapos tayo po yung walang life jacket, yung isa na hindi rin marunong lumangoy, ibinigay sa iyo yung life jacket. Ikaw yung nabuhay. So mga kapatid, ano po ang gagawin natin? So wag natin sayangin itong buhay nating ito. Kasi buhay po ang nawala at ipinagpalit ng ating Panginoon para lang sa kaligtasang ito. Dugo, mga kapatid.
So mga kapatid, sa buhay natin ito na nakilala natin ang ating Panginoon, ay gawin nating makabuluhan yung ating buhay na ito para sa Panginoon. Ano po? Katulad nga po mga kapatid ng isang bata, isang ugali ng bata, na kapag ka sinabihan na ikaw ay mapapahamak ka dyan, naniniwala po ang bata na siya ay mapapahamak dyan. Sa buhay natin ngayon mga kapatid, huwag nating sayangin ang mabuting balita na lagi nating napapakinggan araw-araw. Kasi ito po mga kapatid ay hindi lamang talaga pinagninilayan at hanggang dun lamang. Ito po dapat ay makita sa ating mga gawa para sa kapurihan ng ating Diyos. Ano po? Ngayon mga kapatid, pag pinagsabihan tayong mali tayo, tanggapin natin na tayo ay mali. Kung tayo man ay nakagawa ng pagkakasala, humingi kagad ng tawad sa ating Panginoon. At yung sinasabi nga na maging mababa ang loob, ito po yung lagi nating paulit-ulit sa lahat. Ano po? Wala pong tao na mayroong kataasan na mapapapunta tayo sa langit. Na lagi po mababa dapat po ang loob ng bawat isa. At muli ko pong babanggitin, huwag natin sayangin ang buhay natin na ito ngayon. Ihandog natin ang buhay natin na ito buong-buo sa ating Panginoon. Amen. Amen. Linis, napakaganda. Ihandog natin ang ating buhay ng buong puso at kaluluwa sa ating Panginoong Diyos ng buhay. Amen. Sabi nga po, if when you walk by faith, not by sight, and you put go in the front of disabled, God is able to do exceedingly abundantly more than you can never imagine or retain. Alam po. Sunod po, sino po? Sige po. Mga preacher po dyan sa likod. Sige po. So muna po tayo sa angkor preacher, si Brother Chris Ryan po. Amen. Salamat sa Diyos. At ikaw ulit ang facilitate next time. Ang dami, no? Ngayon lang tayo sumubra-subra sa Oras. Prayan natin ang Diyos, mga kapatid. Salamat sa Diyos. Salamat sa mga sharing ng ating mga kapatid. My dear brothers and sisters, ito pong ating gospel. May dalawang episodes, dalawang bahagi. Pero nangyari siya sa isang pagkakataon. Habang si Jesus at ang mga disciples ay bumabiyahe sa Galilee. Unang bahagi, ipinahayag ni Jesus Christ sa pangalawang pagkakataon ang kanyang na siya ay ipagkakaloob, that he will be betrayed, na siya ay mamamatay at muling mabubuhay sa pangatlong araw. Ito pong second na appearance niya ng kanyang parang warning na mangyayari. Pangalawa na to kasi kung titignan po natin sa chapter 8, verse 31, the same verse. 8:31, doon niya sinabi na siya ay ipagkakanulo at siya ay mamamatay. Pagdating ng chapter 9, verse 31 ulit, sinabi niya ulit, pinaalala niya. At itong mga disciple, hindi nila naunawaan, hindi nila naintindihan kung anong ibig sabihin ng ating Panginoong Jesucristo. Tanong sa atin mga kapatid, tayo po ba ay palagay natin sa ating mga sarili, tayo po ba ay nakakakilala na sa Diyos? Kilala ba natin ang Diyos? Kasi kung meron po tayo
tayong mga ngayong currently na mga naglilingkod sa Diyos, kung meron tayong lamang sa mga disciples during this time, during this itong pangyayaring ito, sila hindi pa nila talaga kilala si Jesus Christ na Messiah. Kilala nila siya, pero hindi pa nila siya lubos na kilala. Kaya sila hindi nila nauunawaan, kaya sila nalilito kung anong mga sinasabi nila. Tayo, mga kapatid, 10 taon na dito sa Auckland. 5 taon, 3 taon, 15 years, 20 years, mahigit 20 years. Nauunawaan ba natin ang salita ng Diyos? Kasi yung disciples, yes, kilala nila si Jesus Christ, pero hindi pa full-blown yung kanilang pagkakakilala. How about us? Magkakasama na sila 3 taon na. Tayo, mga kapatid, may mga bago, may mga matagal, may mga sobrang tagal na. Nauunawaan po ba natin ang mga salita ng Diyos sa ating mga buhay? Kapatid, sa ating pananampalataya, ito pong ginagawa po natin sa ating pagsamba, sa ating pagpunta sa simbahan. Ano ba ang estado ng ating pagkakakilanlan talaga kay Jesus, kay Jesus Christ? Ano ba ang status ng ating relationship sa Kanya? Mga kapatid, kung titignan po natin dito sa unang episode ng ating binasa, parang tayo dapat talagang kilala na natin ang Diyos sa tagal nating nakikinig ng Kanyang salita. Alam natin na siya'y namatay, alam natin na siya'y nag-resurrect. Naunawaan ba natin ang Kanyang sinasabi? O i-rephrase natin, mga kapatid. Nauunawaan ba natin ang mga salita ng Diyos sa ating buhay? O ayaw nating unawain? Malaki ang pagkakaiba, mga kapatid. My dear brothers and sisters, kaya tayo minsan, ang main na topic dito sa pangalawa is totoong paglilingkod. Kaya po tayo minsan sumasablay sa ating paglilingkod kasi hindi po natin isinasabuhay ang salita ng Diyos. Nauunawaan natin eh. Alam natin, every Sunday may gawain, may Holy Mass, Tuesday merong mga intercessory. We are very well versed. Marami tayong naririnig. And I'm sure nauunawaan natin. Ang problema, mga kapatid ko kay Kristo, inuunawa ba natin talaga o ayaw nating unawain? Minsan selective. My dear brothers and sisters, ang pagtanggap natin sa salita ng Diyos. Yung mga magagandang bagay sa atin, ito maganda to, naiintindihan ko to. Pero yung mga bagay na magpatawad, na yung bagay na dapat hindi magtanim ng sama ng loob, parang hindi natin masyadong nauunawaan. Mga kapatid, ang nais lang ipahiwatig ng Diyos sa unang episode, sa tinagal-tagal na po natin dito sa gawain, sa dami na po natin naririnig, kailangan natin i-assess ang ating relationship sa Kanya. Kailangan natin yung pag-uunawa sa Kanyang salita na every time na nakakapakinig tayo, every time na may chance tayong mag-gather together para mag-worship, para makinig, kailangan mailagay natin hindi lang sa isip kundi sa puso. Kailangan natin maisabuhay, mga kapatid ko kay Kristo, kasi ang pag-uusapan sa pangalawang episode, kung sino ang dakila at wala nang mas dadakila dito sa mundo, mga kapatid, maliban sa paglilingkod sa ating Panginoong Jesucristo. We are talking about service dito sa second part. Tingnan niyo po, nagtalo-talo sila. Hindi nila naunawaan ang sinabi ng Diyos, pero hindi sila nagtanong.
Natakot silang nagtanong. Remember last Tuesday, yung lebadura ng Pariseo at ng ni Herodes. Hindi na naman nila naunawaan. Anong sabi ni Jesus Christ? Wala ba kayong mga mata? Wala ba kayong mga tainga? Hindi ba naaabot ng inyong isip? Bakit hindi nyo naiintindihan? Nandun ako nung nagpakain tayo ng nandun kayo nung nagpakain tayo ng 4,000. Bakit ang pinag-uusapan nyo wala kayong nakuhang tinapay? Wala kayong nabaon na tinapay? At ngayon na naman, may sinabi na naman si Jesus Christ, hindi na naman nila naintindihan. Of course, bilang tao, natakot sila, hindi sila nagtanong. At ito na, papasok yung pangalawang pag-uusapan. My dear brothers and sisters, we need to distinguish greatness. What is greatness sa kingdom ni Jesus Christ? At ano ba ang greatness dito sa mundo? It is, they are opposite. Mga kapatid ko kay Kristo, it is similar to saying status versus service. Dito sa mundo, tignan nyo ha mga kapatid, nanood tayo ng Gilas, kailan lang. Yung mga players na nakita natin doon, sila ang pinakamagagaling na players natin sa Pilipinas. Selected few sa Pilipinas para i-represent ang Philippines. Yan ang mundo. They select the greatest, the talented, the most intelligent people to represent kung ano man ang i-represent. Pero dito sa ating panambahan sa Diyos, ang sabi ng Diyos, kung sino ang gustong maging dakila, siya ang dapat maging, at dapat siyang maging huli, at dalawa yun at maging lingkod ng bawat isa. Maging lingkod ng lahat. Ng lahat. Yung siguro yung maging huli sa lahat, medyo kaya pa natin mga kapatid. Pero yung maging lingkod ng lahat, teka, supervisor ako. Teka, manager ako. Sample, my brothers and sisters, supervisor tayo sa isang kumpanya, manager tayo. Pero nagkataon po na short staff at ang staff na wala yung janitor. Are we willing to do the job? O hindi? Minsan mga kapatid, hindi. Bakit? Dahil sa position, dahil sa title, dahil sa mga ino-offer ng mundong ito na yung totoong, yung akala natin na yung mga makamundong kadakilaan. Popularity, merong possession, power. My dear brothers and sisters, magkaiba sa kadakilaan sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Tignan niyo po ha, nung sila'y nalito, sila'y hindi nila alam ang kanilang sinasabi, nagalit ba si Jesus Christ? Hindi. Tignan nyo, ang kagandahan, mga kapatid ko kay Kristo. Jesus Christ took the opportunity na i-explain sa kanila ang totoong kadakilaan. Sa ating pagkalito sa buhay, sa ating kahinaan, sa ating mga pangamba, sa ating mga hindi nauunawa ang sitwasyon sa ating buhay, my dear brothers and sisters, we have the divine assurance na kapag tayo ay kasama ng Diyos, He will take care of us. Na hindi niya tayo pababayaan, hindi tayo mamimislead sa ating panambahan, na hindi tayo mamimislead sa ating direction. Magulo na eh. Hindi ko na alam kung anong susunod na gagawin. Pero kapatid, we have the divine assurance
gaya ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo dito. Hindi niya tayo pababayaan. Mga kapatid ko kay Kristo, para i-explain ang kadakilaan, ang totoong greatest Christianity, yung standard ng ano bang standard ng totoong paglilingkod sa ating Panginoong Jesucristo. Anong ginamit ng ating Panginoong Jesus? Bata. Kumuha siya ng bata. My dear brothers and sisters, come to think of it. May bata. Ano ba ang status, social status ng bata? Maliban sa ano pa yan, wala pa talagang alam gawin, wala pa talaga, masunurin lang yan, yung social. Kapatid, ang bata, wala pa yang pagmamayari. Ang bata, wala pa yang posisyon sa buhay, wala pang power, walang pride. Sabi ng Diyos, yung pagkalapat ni St. Matthew, ang sabi niya, kung hindi tayo magbabago na kagaya ng puso ng bata, hindi tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. My dear brothers and sisters, alam nyo, yung kung bakit minsan tayo ay kung bakit hindi natin natutugunan yung totoong paglilingkod sa Diyos, we resort to temporary character modification rather than heart transformation. Alam nyo, mga kapatid, ako merong motor sa bahay na iniwan ko doon. Before ako umalis, tagal na yun, 20 years. Luma na. Minodify ko. Pinaganda ko, pinapalitan ko yung gulong, pinagbuka kong parang mountain racing kasi sports motor. Nung natapos, ang ganda. Pero my dear brothers and sisters, yung makina ganun pa rin. Bulok pa rin. May tama pa rin yung carburetor. What am I trying to point out, mga kapatid ko kay Kristo? Tayo para makasunod sa totoong paglilingkod, we need a heart transformation. Hindi lang modification. Opo, hindi lang accessories, hindi lang yung ano ba yung sa babae, yung panlabas? Cosmetics. Wag lang cosmetics, yung makeup, mamaya maganda-ganda. Pag naghilamos na, iba na tsura. Opo. Diba? Maglalagay ng kung ano. Ang kailangan natin talaga, mga kapatid ko kay Kristo, heart transformation. Para po tayo ay maging considered na dakila sa ating panambahan sa ating Panginoon Kristo. At isa pa, last point, my dear brothers and sisters, bago po sinabi ni Jesus Christ itong mga explanation na to, na ang totoong dakila ay dapat mahuli sa lahat at kailangan maglingkod sa iba, nagawa niya muna. Nagawa niya muna sa pamamagitan ng pagpapagaling ng may sakit, sa pagpapakain ng mga ilang tao, sa pagpapalayas ng demonyo, and it was all witnessed by the disciples. Bago niya sinabi sa mga disipulo na ang totoong paglilingkod ay ang service sa ibang tao at service sa simbahan, nagawa niya muna. Meaning, my dear brothers and sisters, sa atin po bilang mga anak ng Diyos, we need to practice what we preach. Kailangan kung anong sinasabi natin, kailangan isabuhay natin. Kailangan isagawa natin. Pag sinabi natin, pag binitawan natin, na dapat mababa ang kalooban natin, kailangan natin panindigan, mababa ang kalooban natin. Pag sinabi natin, mga kapatid ko kay Kristo, na wala tayong pride, kailangan natin panindigan na tanggalin natin ang pride natin. Kailangan natin sumunod, mga kapatid ko kay Kristo, ang totoong dakila, sabi ng Diyos, kailangan na laging nasa huli at kailangan lingkod ng bawat isa. Meaning, yung service natin, hindi lang sa gawain, kundi sa ating mga kapwa kapatiran. At meron lang po akong i-share, mga kapatid. Huli po. Si Brother KR,
pag po gumagawa ng prayer request, ang una ko po, ito ever since nung elementary po, hindi ko makalimutan. Ganito lagi ang format. At narinig ko rin sa isang preacher. Dear Yahweh El Shaddai, lagi sa umpisa. And then first sentence, Panginoon, salamat po sa lahat ng mga biyaya na patuloy niyo pong ibinibigay sa akin, sa amin araw-araw. At alam niyo po, bago po ako maglagay ng personal kong kahilingan, ilalagay ko muna kung ano yung mga alam kong kahilingan ng mga ibang tao. Uunahin ko muna, Lord, yung prayer po ni ganito, please, yung prayer po ni ganito, please, So, yung prayer request ko, doon lang siya matitira sa bandang dulo. Kasi meron akong narinig na preaching, mga kapatid ko kay Kristo, before, nung ako'y bata pa, na kailangan din po natin ipanalangin talaga yung mga taong nangangailangan ng panalangin. Na kapag inuna natin sila, wala pong ibang pupuntahan kundi bubuhos ang biyaya sa atin. Amen? So wag lang po yung part ng pagiging dakilang lingkod doon. Kailangan natin i-consider talaga yung iba. Kailangan nating alamin kung anong paano tayo makakatulong. At hindi lang basta-basta tulong, my dear brothers and sisters. No, true service is not all about gathering the power, the position. It's all about giving up. It's all about giving up. True service sa ating panambahan is all about giving up. Can we give up our convenience? Can we give up our comfort for the sake of helping other people? Kapatid, minsan yung nabibigay lang natin yung tira-tira. Pero ang gusto ng Diyos, yung buong tayo. Amen? Amen. Move out of our comfort zone, mga kapatid ko kay Kristo. Ang Lord nang bahala sa atin. Amen. Brother KR, napakagandang mensahe po. Pero heart transformation. Bilang tunay na mananampalataya ng ating Panginoong Jesus, kailangan nating mabago ang ating puso at isipan. Isipin lang natin na mag-focus lang tayo sa pinagagawa ng ating Panginoong Jesus na maglingkod sa ating kapwa. Hindi natin kailangan unahin ang ating sarili, unahin natin ang ating kapwa. Bago pa huli, babasahin ko po yung pinaka-favorite yung verse sa Matthew 28, chapter 28, verse 20. And teach them to obey everything I have commanded you, and I will be with you always to the end of the age. Yun po, napakagandang mensahe. Kasama natin lagi ang Diyos saan man tayo magpunta. Basta tayo magtiwala at maniwala na tayo'y ligtas na sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Maraming salamat po. God bless po sa inyo. Prayer po. Tayo po'y manalangin. Sonia po. Thank you po. Ay, si Son. Kailan? Kay mga kapatid, salo na dati ang Diyos mapagpalang amayaran siya dahil ang Diyos na ang Diyos noon na yun at maraming salamat sa iyo. Mensahe ko noon sa na kami Panginoon Diyos ay unahin natin ang kami sa mga kasama kami sa iyo. Maging bata kami Panginoon Diyos.
sa ganito, Lord, maramdaman lang, Panginoon, ang kapayapaan, ang kasiyahan na pinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin. Patuloy mo kami, Lord God, yan ulit ng kalakasan ng isang lingkod mo, Panginoon Diyos. Hanggang uman mo kami, Panginoon Diyos, ng puso na mapagpakumbaba, puso na maunawain, Panginoon Diyos, at puso na mapagmahal, Panginoon. Yahweh El Shaddai, tatas din namin, Panginoon Diyos, ang aming mga kapatid, Panginoon, na may karamdaman, Lord God. Lord, pagalingin mo sila, Panginoon Diyos. Lalo, sala ng aming kapatid, Panginoon, na si Sister Ina, Panginoon Diyos, na tuloy mo siya, Lord God, pagalingin sa kanyang karamdaman, Lord God. At ang aming kapatid, Panginoon, na Sister Ina, Panginoon. Yahweh El Shaddai, tinatas din namin, Panginoon Diyos, ang lahat, Lord God, ng kapiling ng aming mga kapatid, Lord God. Alam ko, Panginoon, ang kanilang pangailangan, Lord God. Ang lahat, Panginoon, na walang mga makain, Panginoon, mga wala, Panginoon Diyos, trabaho, Lord God, ng sila ng trabaho, Lord God. At lahat po, Panginoon, na nangailangan ng visa, Panginoon Diyos. Lord, ano man yan, visa, Panginoon, visitor visa, Panginoon, permanent visa, o working visa, Lord God. Yahweh, ikaw, Panginoon, ang aming kailangan, Lord God. Lord, alam namin, Panginoon Diyos, walang imposible sa iyo, Lord God. Walang ang bagay, Lord God. Pinadalangin din namin, Panginoon, ang bahay na ito. Nagbukas po yung intercessory, Lord God. Pagpalain mo sila, Panginoon Diyos. Lord, ano man kanilang pangailangan sa buhay at ikinabubuhay, Lord God, ay tukunin, Panginoon. Lord, i-bless mo, Panginoon, ang kanilang family, Panginoon Diyos. Yahweh El Shaddai, maraming salamat po ulit sa araw nito at oras nito, Lord God. At lahat po ito, Lord God, ay tinatas namin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Salamat po. Picture po muna tayo. Please turn on your video.